Ang daming mga ano sa review center, grafiko makapaningil, di ba? Inilalapit ko ang chat sa kanila ano sa bawat grupo nyo, mga klase nyo. So, sabi ko nga sa inyo, hindi ko kayo titipirin dito sa Chaps. Dahil alam ko yung pagiging estudyante na walang-wala din. Yung iba dito talagang lumuwas pa. Galing pa nga sa Jupiter yung iba eh. Yan. Okay, so anyway, let's proceed. Hindi ko talaga kayo binigyan ng copy dahil maarte kayo. Kasi gusto nyo pa ano eh. Gusto nyo pa yung tina-type na ng lecturer. Gusto nyo pahingin tapos may copy pa kayo. Okay, ganito lang gawin natin. Pagkatapos natin i-ano to, i-distribute, ipapaprint ko, photocopy, distributed sa inyo lahat. Okay, so pinili natin itong ano, ang reinforcement is the personal identification. Although, kayang-kaya nyo naman marami lang talaga nagre-request ng reinforcement sa PI. So matibay na kayo sa QD. So sa PI, banatan natin ito. So una-una, it refers to the means of recognizing characteristics. Yan. Characteristics of person to differentiate him from others. So ito, basic na yung question na ito, pero maraming hindi nakakaintindi. Ano man tinutukoy dito? Ulitin natin. It refers to the means of recognizing characteristics. Yan ang tinutukoy dyan. Ano yung characteristics na pinag-uusapan? Nakikita ba o hindi? Nakikita. So, you are referring to what? It is a physical characteristics. Nakikita, syempre. Maaaring nakikita mo yung magkaibang kulay ng mata, 'di ba? Ang tawag doon pag magkaibang kulay ng mata, heterochromia, 'di ba? 'Di ba? Oh, yan. Pag heterochromia, iba yung naiisip ng iba eh. Yan. Okay? Ano pa? Of a person to differentiate him from others. So ngayon, isa-isayin natin. Pag pinag-uusapan natin ang dactyloscopy, ano ang nasa utak nyo pag dactyloscopy? Sige nga. Study of fingerprint. Tapos, wala na. Okay, geto yan. Pag sinabi nating dactyloscopy, pinag-aaralan mo ang fingerprint. Para saan mo pinag-aaralan ang fingerprint? As a means for what? Comparison. Yan, comparison. Meron namang isa, yung tinatawag nating dactylography. Dactylography. Pag dactylography, ang pinag-uusapan natin dyan, fingerprint pa din. Pero, saan mo ginagamit? For identification. Okay tayo? So ngayon, binigyan na naman kayo ng problema. Sabi dyan, it is a science of fingerprint analysis. O yan, ilagay natin dito. O, binigyan kayo fingerprint what? Analysis. Yan, fingerprint analysis. Anong tinutukoy dyan pag fingerprint analysis? Sige nga. Fingerprint analysis. Yan. Is it dactyloscopy or dactylography? Yan, dactyloscopy. Yan. So, ibig sabihin natin, dito, sa tinatawag natin na fingerprint, tawag dito? Dactyloscopy. Kasama dyan ang fingerprint analysis. Yan. Ngayon, binigyan kayo ng examiner. Sabi ng examiner, in crime scene, tignan nyo in crime scene, there is Latin print. There is Latin print. What science may be applied? Yan lang, isipin nyo. Pang-kinder yung tanong na yan.
dactyloscopy. Yan, dactyloscopy pa din. Diba? Sabi nga sa inyo, kapag dactyloscopy, saan ginagawa yan? Sa tinatawag nating crime scene. Yan. Huwag niyo kakalimutan yan. Okay tayo? So kasi pag sinabing dactylography, ito lang ang pinag-aralan yung mga range characteristics, yan, kung ano na, mga whirl, loop. Pero pag i-apply na natin yan sa sa criminal identification, then dactyloscopy ang pinag-uusapan yan. Okay? Ito naman. Sige nga. Yung Latin word ng Latin word ng finger. Latin word ng finger. Sige nga. Ano na? Dactyl. Sa pag Latin word, ang tatandaan natin dyan, we call it digitus. Okay? Yung isa, Greek word. Yan. Greek word. Yan. So, lagi may nagsasabi, dactyl, mga ganyan, mga kung ano-ano pa. Kung titignan natin ang Greek word dyan, you are referring to dactylo. Yan. Dactylo. Okay? So, maliwanag ba tayo dyan? Yan. Kasi kahit tignan nyo kahit sa sa Google, di ba? That is a dactylo. Okay? Maliwanag tayo dito? Yan, ha? So, meron din naman sa ibang libro, dactyl. Pero ang tama dyan, dactylo. O, tingnan nyo. Baka mamaya nagdududa kayo sa akin, Kaya lang, ha? Ako pa naman ayoko may nagdududa sa akin. O, teka lang. Ayan, lagay natin, dactylo. Greek. Teka lang, relax ka lang dyan. Yan, saan ka na dito? Nawawala. Yan, eto. Sabay-sabay natin tignan. Ayun, dactylo. O, diba? Dactylo. Okay na kayo? Dactylo. Ayun, dactylo. Greek word. Oh, okay na. Kapag piningge, Hindi. Latin word. Latin. Digitus. Digitus. Yan. O, ayun, digitus. Yan. Latin. O, diba? O, maliwanag na kayo dyan, ha? Okay. So, ano pa? How about the so-called personal identification? Yan ang tinutukoy dyan. That is a personal identification. Okay tayo? So, ngayon, dalawa lang ang pwede nating maging resulta dyan. Sabi dyan, pag magkaparehas, i-compare. Okay? Yung possibility. Pero kapag magkaiba talaga, then go for the exclusion. Diyan ginagamit yung tinatawag nating ACE-B method. Yan. ACE-B method. Sige nga, ano yung ACE-B method natin? Ayan, analysis. Yan. Teka lang, relax muna kayo. So, sa analysis, i-check mo muna yan. Sabi mo, karapat-dapat ba na ituloy sa susunod na stage yan? Dahil sabi mo, isang loop, isang whirl. O tanong natin, kailangan pa ba i-compare yon? Hindi na. Inaalam mo muna yan. So ngayon, sir, magkapares naman po siya talaga, pares siyang whirl. Diyan papasok yung tinatawag natin comparison. Okay? So ngayon, sabi mo, sir, parang magkapares talaga siya. Magkapares talaga, sir. Diyan papasok yung letter E. Ano yung letter E na yan? Evaluation. Yan. Next. So, diyan ngayon papasok ang tinatawag nating verification. Verification. Ngayon, gawa natin ng question ito. Si examiner,
Examiner 1, seek, yan, seek for, seek for second, and second opinion. Yan. Ano yung sasagot natin dito? Is it analysis, comparison, evaluation, verification? Ayan, diyan papasok yung tinatawag nating verification. Yan. So, sabi natin dito, ang analysis, comparison, evaluation, ginagawa ng isang, ano yan? Ng isang examiner. So, ngayon, magsisik siya, sabi niya, pare, pwede bang second opinion sa ito para talagang pure blood ang ano natin, ang findings natin? Then, that is a verification. Okay? Basta pag dalawa na ang examiner nag-usap, then go for the verification. Maliwanag tayo? Okay, dagdagan pa natin yung paghihirap. Ang sabi natin dito, may tinatawag tayong database. Database. Yan, database o fingerprint. Ano yung tawag natin sa database ng fingerprint na yan? Tatawagin natin APIS. Ano yung APIS? Ang tawag yan ay automated. Yan. That is automated. Yan. Automated fingerprint. Yan. Yan. Fingerprint. Ano pa? Identification. Yan. Identification. What? System. Yan. Pero itong APIS na pala ito, hindi na siya totaling focus in a modern era. Okay? Ngayon, ang sabi natin dito, APIS transform. Yan. Ano yung transform? A, E, I, O, U. Okay? So, ano yan? APIS transform. Ano yan? A, E, I, O, U. Yan. Hindi yan. Yung tinatawag nating ABIS. Yan. Ano yung ABIS na yan? Sige nga. Automated biometrics. Biometrics. Yan. Identification system. Yan yung ginagawa nyo ngayon. Diba, nagpunta kayo sa NBI, kinuna pa ba kayo ng fingerprint na inisa-isa pa kayo dahil sa fingerprint, ink? Hindi na. Ano ginamit? Biometrics na. Okay tayo dyan, ha? So, ang sagot natin sa number 1, that is a personal identification. Okay na? So, sige. Next. Number 2. To be first scientific method of identification in person done by measuring various bony structure of the human body. Sige. Ano yung pinakakauna-unahan? Delta, are you sure that is a delta? Oses, portray, parlay. Okay, ang tama dyan is criminal anthropometry. Yan, anong A? Palalabasin kita dyan. Yan, yung tinatawag nating criminal anthropometry. Yan, So ngayon, ang criminal anthropometry, ayan yung pinakakauna-unang scientific method para i-identify ang isang tao. Ang tanong natin, sir, ano yung tinatawag nating criminal anthropometry? Criminal pometry. Or tinatawag natin yan na Bertillon system. Yan, Bertillon system. So, ang criminal anthropometry, meron siyang 3 stages. Ano yung 3 stages ng criminal anthropometry? Sige nga. Diyan, kukunin ang number 1, name. Sa name, hindi lang basta-basta pangalan. All information ang pinag-uusapan dyan.
O, sabi yan, ano pangalan mo? Ako po si William. Yan. Ikaw? And Will. Pilyedo nyo? West. Yan. Yung case ni William at Will West, ayan ang unang-unang sumira sa tinatawag nating criminal anthropometry. Okay? So, ano yung una mo na tinitignan dyan? Yung tinatawag nating name. Kailangan niya dito. Yan. Kukunan mo na ng tinatawag nating name. Yan. And the other one, yung tinatawag na anthropometry. So ano ang meron sa anthropometry? The word itself, anthro, anong pinag-usapan pag anthro? Yan. Pag anthro, you are referring to what? Bone. Yan. Bones. Next, pag metry, ang pinag-uusapan natin dyan is a measurement of bone. Ang tanong natin, sir, bakit po buto po ang pinagtripan ni, sino to? Alphonse Bertillon. Kasi ang sabi niya, after 20 years, and after 20 years, bones will become permanent. Yan, permanent. Ano pa sabi niya? And as a means, means of identification. Pero ang tanong natin dito, sir, paano siya nagiging means of identification? Gagamit siya ng tinatawag nating using 11 measurement. Yan. Natatandaan yung ginawa niyo sa nung kayo high school? Yan, yung sukat ng mga ganyan nyo, mga buto-buto nyo. Approximate height daw. Yan. Ngayon, ang ang tinatawag natin na ratio, bago daw may magkapare sa sukat ng buto, ilan ang ratio? It is 1:4 million. Yan, tandaan nyo 1:4 million. Bago daw may magkaparehas na sukat ng buto. Okay na? O ngayon, sumunod dyan, may tinatawag din tayong ikatlong stages or ikatlong stage ng criminal anthropometry. Ano yung ikatlong stage ng criminal anthropometry? Diyan papasok yung tinatawag nating mugshot. Yan. Ano yung mugshot? Okay, pag sinabi nating mugshot, when two person meets together having good time from bad time. Yan. He says, pre. Yan, pre. Shut ka muna. Hindi yan. Teka lang lang. Mali yan, mali. Pag wala tuloy. Ano? Pag sinabi nating mugshot, that is a taking of what? Photograph of a suspect. Yan. Taking of photograph of a suspect. Ang tanong natin, sir, saan unang ginawa